Good morning, brilliant people. This is Jobert Bergaza, and welcome to Jobber Talks. In today's conversation, I'm sure makarelate ang mga teachers ani, especially katong mga teachers nga dugay-dugay na sa profession no katong mga 5 to 10 years or even more than that. So maka testify gid ta nga daghan na kaayo tag mga former students o karon mga banggiita na pud sila kaayo, di ba? Natay mga estudyante nga mga professionals na naabot na ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Kato for example sa akong case, kato ako mga estudyante sa 2015, 2016, 2017, karon mga banggiita na kaayo mga dagko na kay mga ranggo sa ilang mga profession na ay uban na nga dato na sa ilahang gipili nga landas. Ingon ana no, mga banggiita na kay special kato mga bright pud akong estudyante sa una, layo na kay mga naabot. Unya na po ko yung mga estudyante sa una nga quiet lang kay sa kong room, pero karon grabe na ka powerful sa mga videos niya nga gi-create ingon ana no. So lahi-lahi gyud ang di kita katagna sa atong estudyante ug ahagid sila padulong ug unsa ilahang dangatan right after makagawa sila sa four corners sa atuang classroom. Nobody can tell the future of anyone. Ana gid na siya. Okay, pero kung ikaw teacher ka for like about 5 to 10 years or even more than that, aware gid ta nga daghan kay tag mga estudyante nga na-handle na, 'di ba? Nya diverse ba ang atong crowd? I believe aware tang tanan ana, 'di ba? Nagklase-klase ang atuang mga estudyante, ang ilang mga talent, ang ilang mga background ug aha sila gikan. So, as a teacher for 10 years, ako dyan na-realize nga, dili ginato ma-please ang atong mga estudyante. Kaya na ako yung mga students before, nga wala kaayo mi nagkaroon ng closeness sa amo ang room sa una. Dili kaayo mi close, wala kaayo mi conversation together. Pero wala gyud makalimot sa ako ah. Up until today, they still recognize my presence nga, sir, nagka-contribute ba jud ka sa akong pag-eskwela sa una sa high school. I love that. Bisag wala kaayo mi interaction before, pero wala ko niya gikalimtan as his former teacher, for example. Ganahan ko ana. Pero at the end of the day, ato yung dawaton ang reality nga we cannot please everybody. O dili nato pwedeng diktahan ang atong mga estudyante nga dapat ilahatang i-remember right after mo graduate sila. Kailangan mo payback sila sa atua right after mahimo na sila mga professional, sikat na sila sa ilang mga field or dagko na sila mga ranggo sa ilang gipili nga landas. Dili pud ta maka-demand nga kanang atong mga former students mutabang na sa atua, mo help na sa atua sa atong endeavor unsa man atong gipangandoy pud sa kinabuhi, no? Wala na, taman ra didto ang atuang connection sa ilaha. Kung mo remember sila, thank you very much. Pero kung di na pud sila mo remember sa ato ang contribution sa ilahang life, wala tay mahimo. Pasalamat na lang gyapon ta sa Ginoo nga gigamit ta niya as an instrument para magpadayon siya sa iyahang kinabuhi. Tama ba? Pero what's the beauty sa atoang profession is like, naagyud tay pipila ka estudyante nga i-remember gid ta nila as if nga grabe gid kadako ang atong natabang sa ila. Kanang naaman ko ingon ana nga bata nga ang iya bitong love sa iyang mga teacher, grabe gyud, no? Ako mga makaingon jud ko mga my dear nga na ako'y pipila ka estudyante gyud nga sukad sa high school ni mga bataa hangtod karon nga nahimo ng mga professional, dagko na kay silang mga ranggo mga my dear, pero wala gyud na bag-o ang ilahang lantaw sa ako ah. Kana bang bisag unsa na akong na-post sa Facebook, pero kani mga bataan no wala gyud na bag-o ang ilahang tan-aw sa ako ah. As in at some point, kabalo ko nga di sila ganahan sa akong mga na-post na ay mga akong na-share nga wa sila ganahi out sa ilahang mga philosophy sa kinabuhi or principles sa life. Pero as a sign of respect, wala ko'y nadungog ani mga bataa. Wala gyud ko naka-feel nga mo kalaban gid ba. Mao ni ako ang mga gipang idol gid nga estudyante. Saludo ko ani mga estudyante ngayon ani kana bang kahit papaano moingon gyud sa tong kaugalingon, teacher na ko na siya. So kung wala ko kaangay sa iyahang gi-post, ako lang i-ignore, di lang ko mo react, no? Kay as a sign of respect nga nahimo na ko siyang teacher before. As long as wala man ko na mention, wala man ko diha gitag or whatever, I think that's perfectly fine. Ganahan ko ingon ana nga mga individual. Pero naapot tay mga estudyante nga mo-attempt og sangag sa atua. Naapot tay mga estudyante nga mo-attempt og dumog sa atua, mo dumbol gid sa atua. Naka-encounter mo mga teachers? Ako kapila na gyud. Kapila na gyud day mga signs nga mo dumbol gid siya, no? Pero di ba ako basta-basta po mapildi. Kay once nga mo attempt og dumbol ang estudyante sa kuha, or diretsoon po nako na
liugon man ginako there. Na magpa katok-katok nga mudumbol sa ko ang mga post ay dumbulon tagyog ka. Diretsoon ginako na siya. I don't care. Diba? Kay first of all, wa man ta ka-mention. No, and it's not about you. Ang akong post is my expression. Nya nga magbuot man ka. Ayaw paghilabot. If you don't like, go, ignore. Kay katong ni support ko ni Tatay Digong, na ako'y pipila kas dyanti nga makitaan sa comment section. Sa kanang reaction, dili mas naka-comment kay medyo mauwaw pagid sila, wa pa sila guts nga sakto ingon ana. Pero masig moabot ang panahon mo dumbol na gid na, no? So ang ilang buhaton mag-react lang sa tug ha bisag dili kataw-anan akong post, gi kataw-an ang akong post. So nakita na ko nga akan ni sign nga ni against ni siya. So ngano ako ni siyang gi-open up sa inyo ha mga my dear, because recently or yesterday lang yun, nakita na ko, I don't know kung gahapon ba yun ang graduation sa Caraga State University ha, pinaka the best na siya nga school sa Caraga region, kung maingon ta. So karon paglabay sa ako ang newsfeed kintahay, pagkakita na ko, ako man yung estudyante. So na-remember ginako si Kate Lindsay Montes Claros. Siya man di ang valedictorian sa batch 2025. Ya, summa cum laude po siya nga ni-graduate. Grabe good. Pero ako wala ko natingala nga nung na-achieve na niya kay grabe good ka bright ning bataa. Ako man siyang gi-post sa akong Facebook kong friend ta nakita nimo. Kabalo ka no kani si Kate wala pay naka-break sa iyahang record. Wala ko magbinuang kung wa pay naka-break sa iyang record ha. Sa akong 10 years ani nga profession, si Kate Lindsay Montes Claros gyud ang pinaka-bright nga akong na-encounter nga estudyante sa akong kinabuhi gyud. Grabe ka bang giitan. Kani si Kate manggod, nag-junior high school ni siya sa Agusan High, pero wala siya plano mag-senior high school or mag-senior high sa Agusan High. So nangita ni siya laing school sa bandang southern part sa Philippines, no? Actually naka-enroll lagi siya dito. Unya naang man toy mga scenario nga murag incident nga murag nakapahadlok sa iyaha. So si Kate ni balik sa iyang alma mater which is ang Agusan National High School. So nag-enroll siya og balik sa senior high school at the time. Mauto nga siya grade 11 nasagol siya sa grade 12 kay kinahanglan niya kuhaon ang UCSP at that time which is ako na siyang subject. So isa sa akong mga section sa STEM dito si Kate gibutang. Pag abot niya dahil kay late man siya. So ako man ginang tradition nga mo introduce ang estudyante. So ako siyang ipa-introduce sa iyang ngalan. Hagoy ginoo pag istorya sa atubangan, pag gagwapo kay mo English dahil as in paka to the highest level. So motong ako na ginang naagi ko estudyante nga bright kaayo nga section, so managana ta kay ngunana magid akong instinct yun basta na bright managana pug ko. So karon wala na siya sa akong klase ha, pero nag-oral recitation may pagkanindot sa tubag. Kaya man siya kaapas gid itong murag isa na mi kabuan kapin ga discuss adisir pa na si Kate ni abot. So wala late gid siya. Pero dahil pag oral nako dahil grabe ka gwapo ka iyahang tubag. Unya didto gyud ko napanganga sa kang Kate pag abot na sa akong gazillion quiz kay lisod man gina siya. Nya 200 na siya ka questions nga ilang ilaban. Pero naa sila coverage nga ilahang tan-awon. Ako'y handouts nga gipanghatag sa ilaha. So kung magtuon jud kag banat-banat niya na kay pictographic memory, makuha gid nimo. So si Kate no, grabe. Hapit kinya gi perfect. As I said to you sa akong post sa akong FB nga igo ra gid siya nakamali sa kanang usa ka litra man siguro tumurag vowel na mali niya pagkuan kay terminology niya paspas ang time, so namali siya sulat. Pero actually kung akong i-credit to siya bisag wrong ang spelling, perfect to siya nga score, as in wala pay naka-break ana nga record. 200 ka pangutana i-perfect sa usa ka estudyante nga wala gani sa imuhang discussion. Ing ana ka bright si Kate og labaw sa tanan si Kate Lindsay Montes Claros nga ako na-encounter, I believe in 2018 or 19 sa Agusan High. Wala gina siya na change up until today. In fact, kana nga bata, dili gina siya mahilig mag-flex sa iyang live sa Facebook. Napaka tahimik nga estudyante. Pero pag ikaw ang iyang teacher, sa tanan ha nga nahimong classmate ni Kate or nahimong teacher ni Kate, makaingon gid mo agree gid mo ani akong statement nga bright gyud kaayo ning bataa. Nya super buotan. So grabe, congratulations Kate Lindsay Montes Claros ug sa iyahang parents nga grabe ka maayo nga pagpadako sa kang Kate. As in ang values gyud mga my dear, as in ang pagka-respectful aning bataa wa gyud makabangbang. Unya ang iyahang ka bright, my goodness. I have to say pinaka bright gid si Kate nga akong na estudyante ever so far sa akong life as a teacher.